Hello guys! For today's video ay samahan nyo kami sa aming 3 days tour sa Baguio. Since hindi naman namin to first time pagpunta sa Baguio, so hindi na namin masyadong nilibot yung mga magagandang tanawin sa Baguio. Nagpunta kami sa Baguio para lang mag-enjoy at mag-relax at mag-travel. So nandito nga kami sa PITX at ang kagandahan nga dito, meron na silang sakayan dito na tinatawag nilang Solid North na bus na kung saan premium. 850 lang ang per dito papunta lang Baguio. At ang kagandahan, meron ng libreng snack yung kanilang 850. At eto na nga kung makikita nyo, paakit na tayo sa Baguio. Dahil sobrang bilis naman talaga ng biyahe kapag nakasakay tayo sa Solid North at premium ang binayaran mo. Dahil nga walang tigil-tigil, may CR na talaga sa bus at hindi kayo hihinto kung saan sa ang terminal dahil tuloy-tuloy talaga ang biyahe. At eto na nga, after 5 hours, nakarating na rin kami dito sa Baguio at nandito na nga kami sa pinaka-terminal at naghahanap kami ng taxi dahil kailangan naman namin mag-taxi papunta sa bahay ng friend na tutuluyan namin. Buti na lang may friend akong tutuluyan dito, at least nakamura kami at nakatipid kami pagdating sa hotel na hindi na kailangan namin maggastos ng hotel ng tutuluyan namin. Alam nyo guys, dito sa Baguio, mostly talaga taxi ang sinasakyan nila kasi mura lang naman ang singil ng taxi dito. Syempre, pagpunta namin sa bahay ng friend namin, nagpahinga lang kami ng konti at kapag after namin magpahinga ay pumunta naman kami dito sa SM City Baguio. Alam nyo ba, ang SM City Baguio ay ang tanging mall na walang aircon pero sobrang lamig pa rin talaga sa loob. Yes, tama kayo sa narinig nyo. Kahit walang aircon sa loob ng SM City Baguio ay sobrang lamig at ganito ba naman kasi makikita mong tanawin dito sa mismong loob ng SM. Ayan, makikita natin yung overview ng dito ng mga bahayan dito sa Baguio. At syempre dahil ginabi na nga kami kakagala dito sa SM at na-meet namin yung friend ng friend ko. So kumain muna kami dito sa may Shakey's. At syempre sobrang dami namin kinain at talagang busog na busog kami. At sobrang tuwan-tuwa kami dahil balak naman namin after kumain ay dadiretso na nga kami dito sa bar. At sinubukan naman namin dito sa Planet G kung saan marami nagpe-perform ng mga drag queen. Alam nyo guys, nakakatuwa dito dahil talagang sobrang daming drag queen ang magi-entertain sa inyo dito at magbibigay ng mga magagandang show na talagang dahil nauso naman talaga ngayon ang mga drag queen lalo na sa Metro Manila ay dito sa Baguio ay hindi sila nagpapahuli at marami rin talagang mga drag queen na magagaling na nagpe-perform sa Planet G Bar dito sa may city sa Baguio. At ayan nga, sana ay ma-discover sila at makasali sila sa drag queen dito sa Maynila dahil sobrang gagaling talaga at sobrang enjoy mag-perform ng mga drag queen natin dito sa Baguio. Pero kalimitan naman ng mga tao dito ay galing sa baba, sa La Union. So marami talagang dumadayo at nag-i-enjoy dito sa Baguio. At kinabukasan sa day 2 namin ay gumala naman kami dito sa Burham Park. Alam nyo guys, ito na yung pinakamalapit na galaan talaga dito dahil nga lalakarin mo lang siya mula sa tinutuluyan namin. Dahil hindi naman namin trip puntahan lahat ng malalayong lugar na mga tourist spot dito sa Baguio. Dito na lang kami nag-stay sa park kasi nga medyo laging maulan. At syempre, hindi pwedeng hindi natin susubukan ang shawarma na talaga namang sikat na sikat din dito sa Baguio. Ay kung makikita nyo, sobrang sarap ng shawarma niya, may cheese pa siya. At sobrang mura ng shawarma dito sa Baguio compare sa mga shawarma dito sa Manila. At sobrang sarap din naman siya. At syempre, hindi din natin pwedeng pakawalan ang maglakad tayo dito sa may Session Road na kung saan maraming palabas at maraming nagpe-perform. At pagdating naman ng dinner, hindi na namin pinalampas at hindi pwedeng hindi ito kakain sa sikat na kainan dito sa Baguio. Ito ang Good Taste. Ang nakakatuwa dito sa Good Taste, sobrang mura na at sobrang sarap pa. At ang dami rin ng serving na binibigay nila. At ang nakakatuwa, ang magsaserve sa iyo machine na hindi na tao. Kapag may order ka, lalapit na lang sa iyo yung ganyang machine para dalhin yung pagkain in-order mo at kukunin mo na lang. After mo kunin, i-exit na rin siya at aalis na lang talaga siya. Nakakatuwa lang at nakakatakot dahil baka dumating ang araw, wala na talagang taong magsaserve sa iyo kundi puro machine na lang talaga siya. Para siyang robot. Ayun, no? After mo makuha, nag-thank you siya tapos exit na siya. Pabalik na siya sa pinakadulo kung saan siya nagmula. Diba ang astig naman talaga ng Good Taste, ang bonggang-bongga. At kinabukasan, after nga namin mag-dinner, day 3 na, syempre, kailangan na natin mamili ng mga pasalubong natin para sa mga minamahal natin dito sa Maynila o sa Cavite. Ayan, nakikita nyo naman, sobrang mahal ng strawberry ngayon dito sa Baguio kasi nga galing lang sila sa ilang linggong bagyo. As in, binaha sila ng bongga. Kung nakikita nyo naman sa balita, talagang lumubog ang strawberry farm. Kaya ang nangyari ay sobrang mahal at sobrang pricey talaga ng kanilang strawberry.
At eto na nga, bumili rin tayo ng mga ilang pasalubong, yung mga sikat na pasalubong nila dito. Nandito nga pala kami sa may supermarket, kami namili ng pasalubong kasi mas mura dito at mas marami tayong pagpipilian. Yun nga lang, pati yung mga gulay dito sobrang mahal at sobrang hindi kakayanin. After naming mamili pagdating ng hapon, eto na nga, sumakay na ulit kami ng Solid North. Pabalik na kami ng Maynila. So, pababa kami sa may PITX. So, ganun lang kabilis ang ginawa naming tour dito sa Baguio. Hindi na kami naglipot ng bonggang-bongga kasi mas enjoy lang namin ang paglalakad at pagre-relax. Hindi na kami masyadong nagpunta sa sobrang mga malalayong tourist spot kasi nga ayaw namin ma-stress kasi mostly naulan sa Baguio pagdating ng hapon, kaya hindi mo rin siya mai enjoy. So thank you so much po sa aming panonood at sana i-share nyo ang aming video sa 3 araw na tour lang namin sa Baguio. Thank you so much!